Mga ka-the best, halos isang linggo na kami dito sa Panubulon pero hindi pa namin na lilibot ang buong isla, kaya eto naglakad-lakad muna kami at picture taking, filming at saka nangongolekta kami ng mga semi-precious stone. Kapag nandito ka sa isla, kakaibang saya ang mararamdaman mo. Nakaka-relax. At saka ang dagat nila, ang ganda, kalmado. Masarap maligo. Ngayon nga si Ella, naglalakad-lakad sa bato. Heart, dahan-dahan, baka mamaya matisod ka dyan. Yan, dyan ka sa buhangin maglakad. Ngayon, doon kami pupunta sa dulo ng isla. Ayan, ang sweetheart ko. Araw-araw muna, picture taking daw muna. Ayan, posing muna bago kami maglakad. Ganda kasi ng view, mga bato. Pag naglalakad ka, hindi naman masakit sa paa pagka naglalakad ka. Hindi ko alam kung may mga semi-precious stone daw dito. Ayan. Kaya tong parte na to ng tabi ng isla, maraming bato rito. Yung lupa rito medyo malambot siguro, kaya nagkakaroon ng erosion. Pagguho ng mga ilang parte ng lupa na nasa tabing dagat, yun. Kaya yung ibang malalaking tipak ng bato, tsaka yung mga maliliit, yun, napupunta rito sa tabing dagat. Nga pala, sa bandang dulo ng isla, nakakita kami ng parang kuweba. Ito daw pinagpapahinga ng mga mangingisda pagka inabot sila ng malakas na ulan o bagyo. Pwedeng protection ninyo pagka malakas ang ulan. Ayun, pwede kayong sumilong, sabi nila. Ayun, gustong pumasok ni Ella. Picture taking muna daw kami doon. Sabi ng mga bata na aming kasama mga tour guide, meron din mga pumupunta ditong turista para magpahinga. Nga, lumapit ako sa kuweba. Ayun, tinignan ko at saka ako umara-aura, pati si Ella. Ayos, malinis naman at saka malamig pala dito sa ilalim ng kuweba. Sabi ko nga kay Ella balik kami dito mamayang gabi, alam nyo na. Ito pa sa isang parte ng sa dulo na to ng isla, meron pa palang isang kuweba. Ayun, maganda rin. Ayun, si Menyas na naman si Ella, tignan daw namin ang loob. O bakit nandiyan ka sa entrada, ayaw mo pumasok? Picture taking na naman? Ayun, maikli lang pala, dead end. Talagang parang pahingahan lang talaga. Siguro yung mga pumupuntang turista rito, pwede rin siguro dito magluto at saka gawing pahingahan or parang cottage, ganun. Sa bandang likuran ko, meron pang isang isla, ang isla ng Giwanon. Ito na yung dulong parte ng Panubulon Island. Yan, nasa dulo na kami, kabila yung isla kanina ng Giwanon. Videohan ko na naman daw si Ella kasi napakaganda ng rock formation. Meron pang puno ng pandan sa taas. Ang ganda ng view. Kaya si Ella, panay ang aura. Tapos ang ganda ng buhangin nila. White sun, pinong-pino kung nakakita ninyo. Ang ganda kaya dito. Kaya kayo mga ka-the best, pasyal din kayo dito sa isla ng Panubulon. Napakaganda po rito. Kapag nandito kayo sa isla, kakaibang saya ang mararamdaman nyo. Parang ibang pakiramdam, napakasigla sa katawan. Kaya tingnan mo to si Ella, wala ang kapaguran, umaura ng umaura. Video ko daw siya, picture taking daw, panay yung pa-filming namin. Ayan, ito sa dulo ng bahagi ng isla, medyo malakas na ang alon. Hindi naman, pero maganda pa rin lumangoy-langoy dyan. Hindi naman kalakasan kasi open sea na yung. Maganda po rito kasi very peaceful ang lugar nila. Ayan, tapos hindi pa masyadong mainit. Hindi, bihira mo lang makita yung dito. Sumilip yung araw. Ayan, ganyan lang po ang klima dito daw lagi. Parang laging uulan o laging natatakpan daw ang araw dito ng ulap. Kaya magsarap maglakad-lakad sa baybayin, hindi masakit sa balat. Diba? Lakad lang kayo ng lakad, tapos libutin niyo yung buong isla. Maraming magagandang place dito. Ito, maraming puno ng pandan. May mga bunga daw yan, kinakain din daw.
Bukod sa white sand, pag tumingin ka sa paligid, ang daming berding puno, halaman na maganda sa mata, nakaka-relax sa mata. Alam niyo po, pagka nakakakita kayo ng mga gantong lugar, yung berde, yung paligid, hindi lang sa mata ang marerelax sa inyo, pati isip ninyo marerelax. Ibig ko pong sabihin, yung magkakaroon kayo ng peace of mind. Iba yung nandito kayo sa lugar na to, yung masaya ang pakiramdam ninyo, iba pakiramdam ninyo, parang laging energetic kayo mga kadabes. Katawan ninyo parang laging hype, hindi napapagod maglakad-lakad o maglibot sa buong isla, kasi pag nakita nyo naman ang ganda, saka yung lalakaran ninyo, bukod sa white sand, tapos kayo ng sariwang hangin, makakalanghap ng sariwang hangin, makakakita ng mga magagandang rock formation. Yun, tulad ni Ella, ayun na naman, sumampa pa dun sa ibabaw ng bato at ayun, magpapapicture na naman. Ayan, ang ganda ng lugar. Napaka tignan ng mga punong halaman. Ayan, green na green. Yun ang lalakarin namin. Mula dito, nasa dulo kami. Yun, ganun. Mga almost 1 kilometer pagka dulot-dulo. Ayan. Tapos ang mga bato. Ayan. Meron mga makukolekta kayo mga bato dito. Meron daw dito mga magagandang klaseng bato. Katulad yan. Si Ella, ayun. Meron daw dito maganda, mga panghilod. Ayan. Meron ding ito, may nakita nga ako dito, ibang klaseng bato, puting-puti. Sa gabi daw, kumikislap to. Ayan, hindi ko kung anong klaseng bato to. Napakatigas pala nito. Iuwi ko nga to kasi pagka biniyak mo daw yung bato na yun, parang may mga silver sa loob. Tapos may mga puno dito na malapit din sa baybay ng dagat. Ayun, yung mga sanga niya nakahabong. Pwede rin kayo dito sa paghalimbawa naliligo kayo sa ilalim lang nito, meron na kayong lilim dahil lang kapal ng mga sanga nila. Ayan, pag naglalakad kayo sa ilalim ng mga puno, pwede na kayong dyan magpahinga, dyan na kayo maligo, dyan na kayo maglatag ng mga ninyo, pang picnic na gagawin ninyo. Ayan, may mga puno din ng bakawan dyan sa tabing dagat. Ayan, mga tinitiran daw ng mga crabs yun, mga hipon, tsaka iba't ibang klaseng isda. Dyan minsan kami nanguhuli pagkagabi, lalo na pagka low tide, ang dami nahuhuling isda dyan. Parte na to malilim din at saka maluwag, pantay ang buhangin. Pwede rin kayong maglaro ng beach volleyball dito. Ayan, yan, bukod dito, yun, mga sa ilalim ng puno, pwede kayong pa-shot-shot, tapos ligo, dahil ang tubig, hindi naman malamig ang tubig dito, tamang-tama lang sa katawan. Ito, parte na to, maganda rin magpa-picture dito. Ayan, may mga puno na nakalublob sa tubig, low tide. Dito sa parte naman nito, sa bandang kanan, mayroong mga mangilan-ngilan na bahay, kaya may mga maririnig ka mga bata na naglalaro. Iwan ko kung anong mga taguan siguro o syatong. Ayan mga kadabes, pabalik na kami kasi medyo nagugutom na kami. May baon lang kami kasing suman at saka tinapay. Kaya mag-aalas 12 na ng tanghali. Ayun, binaong ko na rin tong kinuha kong kasi maganda daw tong bato na to, kakaiba, parang kristal ang niya, ang itsura niya. Pauwi na kami ngayon. Yun, nauna na si Ella, gutom na siguro. Hanggang dito na muna mga guys, mga lods, mga kadabes. Follow na lang po sa aking Facebook account at saka sa aking YouTube channel, Honda Best Bros. Maraming salamat po.